Nakikinig ka, tumatawa ka man. Sinampal mo ako. Naglagkit na ako eh. Okay. Tay, paano po ba magtatak ng 666? At kaya po magtatatak ng 666? Kung kailan magtatatak ng siksik, kung paano magtatatak ng 666. Opo. Ang gusto nyong malaman. Ganito po yon. Ang karamihan na pagkaunawa, tatatakan sila ng 3 sa isa kamay o sa noo. Hindi po ganon. Matagal na pong nagtatatak ng 666 ang isang mangangaral. Paano po ba yon? Ang sabi po ng Biblia, tinatakan ng hayop yung mga kanya. Ano po? 3 sais ba ang itinatak doon sa kanang kamay o sa noo? Hindi. Kundi ang sabi ng Biblia, tanda ng kanang kamay o sa noo. Paano po ba yon? Nung kayo po ba'y binautismuhan o bininyagan, ano po bang ginamit nung nagbinyag sa inyo? Di ba kanang kamay? Di ba? At sa inyong noo. Ang sabi pa nga ng nagbinyag sa inyo, Buminos, bumiskum, sikula, sikulorum. Anong sagot? Amen. Yun po ang pagtatak ng 666. Tanda lang po yon na katunayan, under ka ng power ng mark of the beast. Matagal na yon. Hindi lang alam kasi ang pagkaunawa ng marami, tatakan sila ng darating ang araw, natatakan sila ng 3 sa isa kamay o kaya sa noo. Hindi po ganun. Matagal na po nagtatatak ang 666. Nagbinyag, di ba bininyagan kayo? Di ba? Ano bang ginamit ng kanang kamay ng Di ba kanang kamay? At iginuhit yung sa noo ninyo. Yun ang pagtatak ng 666. Pero ano po bang sabi pagdating ng araw, sa pilitang tatakan ng 666, ang tanda ng mark of the beast na hindi makabili o mapag-ipagbili, yung pong hindi ka makabili o makapagbili pag wala kang tatak ng 6666. No? Ibig sabihin, mag-antanda ka ng kanang kamay mo o sa noo bago ka makabili. Hindi po yung ibig sabihin na pag bumili ka ng pagkain, may tatak ka ba ng 666? Hindi po ganun. Kundi mag-antanda ka. Kasi nung bininyagan ka, ang ginamit nung nagbinyag sa inyo, kanang kamay. At doon yung sa inyong noo. Pagkatapos, nung lumaki ka na, bago ka pumasok sa isang simbahan, nag-antanda ka na rin ng kanang kamay mo. Di ba? Ibig sabihin, yung tanda ng hayop, nasa inyo. Yung mark of the beast, nasa inyo. Katunayan na kanya kayo. Yun ang pong ibig sabihin. Matagal na pong nagtatatak ng 666 yung mga yon. Hindi lang alam ng karamihan dahil ang pagkaunawa nila, tatakan sila ng 3 sa isa kamay. O kaya 3 sa isa noo. Hindi po, walang papayag nun. Magkamatayan tayo niya. Pag ginuhitan nyo yung 666 ang noo ko, masakit yon. O kaya sa kamay ko, guhitan mo ng 666. O sakit nun, magdudugo yon. Hindi po ganoon na magtatatak ng 666. Kundi, nung bininyagan kayo, ang gamit nung nagbinyag sa inyo, kanang kamay. At iginuhit yung sa noong nyo. At nung lumaki na kayo, bago kayo pumasok ng simbahan, nag-antanda na rin kayo na inyong kanang kamay o sa noo. Matagal na po yung nagtatak ng 666. Matagal na panahon, magtatatlong taon na, magtatatlong daang taon na nagtatatak na mga yan. Ngayon alam niyo na kung paano magtatak na 666, kung kailan, matagal na yun. Yun po, mga kababayan, pagkaunawa ninyo, siguro, puro mark of the beast, hindi nyo naintindihan yon. Ngayon, maintindihan niyo. Nung bininyagan kayo, ginamit nung nagbinyag sa inyo, kanang kamay, at iginuhit dun sa inyong noo.
Yun po ang pagtanda ng 666 sa inyo. Hindi po yung 36. Walang papayag nun. Masakit yun. Iguguhit ng 36 sa noon nyo o kaya sa kamay nyo. Ngayon, pagdating ng panahon, sa pilitan na pong gagawin nyo yun, mag-antanda muna kayo bago kayo makabili ng bigas o anumang pagkain. Kasi pag hindi kayo mag-antanda, nung tanda nung hayop, yung tinatawag na mark of the beast, ay hindi kayo makabili. O naunawaan na ninyo? O ngayon, ipaunawa natin sa mga nanonood sa atin na sila din, hindi naman siguro lahat, kasi may mas maraming tinataka ng 666. Kasi maraming bininyagan na nakikita ko na ibig sabihin yung tanda na yon, yung ang tanda ng hayop, yung mark of the beast. O, magpasalamat kayo sa mga viewers natin. Huwag niyo kalimutan, magsabi ka, huwag niyo kalimutan mag-follow, mag-share, mag-subscribe. Huwag kayong kalimutan mag-subscribe, mag-follow, pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aming mga ilalabas pa na video. Makakapulot po kayo ng konting kaalaman na hindi ito makukuha sa eskwelahan ng tao. Magandang gabi, kababayan.